We are from Maisog, Germany. Nagpapasalamat kami kay Tatay Digong, mga OFWs, dahil yung aming passport naging 10 years na! Yes! Bring home PRRD! Tatay Digong! Obviously, election fund ang ginawa doon sa GAA 2025. Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila, lalaban kami rito. And, galing naman ako sa gera, so kaya ko naman. I'm willing to die for this country. Lalaban kami rito, hindi ka hihinto rito. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Policeman, local government, sabihin nyo, wag niyong sasagutin. Yun ang sagot natin. That we do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form. Sir, it's already all optics and tactics already because it's already... No, I am asking you. Did you say that? Hihilahin ko. Yes, sir. Sabi ko, sir, hihilain ko yan. Mga kabayan, habang lumilipas ang mga araw, ay patuloy na dumarami at naradagdagan ang mga sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa kasalukuyang pinagdadaanan nito matapos ipaaresto sa ICC ng gobyerno ng Pilipinas. Dahil dito unti-unti nagbabaligtaran ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at lumilipat na sa mga Duterte. Isa na nga dito ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos kung saan ay labis na nalungkot at nadismaya sa pagsusuko kay PRRD at ipadala sa ICC ng kanyang kapatid na si PBBM at di umano ay kasabwat ang kanyang gabinete. Sabi ni Senator Amy Marcos, bakit biglang nagbago ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kabila ng mariing pagkundina ng kanyang administrasyon na hindi siya makikipagtulungan sa ICC. Pero lahat ng sinabi ni PBBM ay tila nawala ng saysay, bagay na naging dahilan para mawala ng kredibilidad o pagtitiwala sa kanya ang taong bayan. Narito ang naging pahayag dati ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa kanyang pagkondena sa ICC. Okay, let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, sasabihin yung whatever, policeman, local government, sabihin nyo, wag niyong sasagutin. Yun ang sagot natin. That we do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. Bukod sa gagawing malawakang rally sa iba't ibang panig ng mundo ngayon darating ng March 28, kung saan ay kaarawan ni dating Pangulong Duterte, nagpahayag ng pagkondena sa gobyerno ni PBBM ang ating mga kababayang OFW. Hiling nila na agarang maiuwi at maibalik sa bansa si dating Pangulong Duterte. At kung sakali man na may kasalanan at mga kaso ito, ay dapat usigin muna sa Korte ng Pilipinas at hindi sa banyagang hukuman. Dahil dyan, isang hakbang na mga kababayan nating OFW sa Europe ang gagawin nilang zero remittance sa loob ng isang linggo para kundinahin ang ginawang pagpapaaresto ni PBBM laban dito kay PRRD. I hope that our respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us, OFWs. Please send our beloved President Duterte back home. Please. I have nothing against you. Just please send him back home. Samantala, isa rin sa nagpasira sa tiwala ng taong bayan sa gobyerno ni PBBM ay ang pagtanggal ng Malacanang sa security ni Senator Bato de la Rosa dahil sa patuloy na pagkundina ng senador sa pamahalaan kaugnay pa rin sa pagpapaaresto kay PRRD.
Maliban dyan, trending ngayon sa social media ang di umano ay distress sa buhay ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil sa kanyang ginagawang pagbatikos at pagbubunyag ng malawakang korupsyon sa Kamara at Malacanang. Pero ayon sa matapang at palaban na si Mayor Magalong, handa siyang lumaban sa gobyerno at hindi siya patitinag para sa kapakanan ng bayan at mga Pilipino. Ngayon, talagang nakatanggap kasi ako ng message from former Secretary Alan Capuyan. And then last February 19, I received a message from him. Sabi niya, "Sir, mag-ingat po kayo, mukhang positive ang trend." Obviously, election fund ang ginawa doon sa GAA 2025. Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila, lalaban kami rito. And, galing naman ako sa gera, so kaya ko naman. I'm willing to die for this country. Lalaban kami rito, hindi ka hihinto rito. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, patuloy ka pa rin ba na nagtitiwala at sumusuporta sa gobyerno ni PBBM sa kabila ng mga batiko sa kanya dahil sa nangyayaring gulo at away politika sa ating bansa? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Naghahanda na ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa gagawing Solidarity Rally kasabay ng kaarawan nito sa March 28. Hinigpitan na rin ng Davao City Police Office ang seguridad sa Davao City sa inaasahang libo-libong individual na makikiisa sa pagtitipon. Ayon kay DCPO spokesperson, Police Captain Hazel Tuason, nais nilang makatiyak na magiging payapa ang gampanin at ligtas ang mga makikilahok. Isasagawa ang Solidarity Rally alas 3 ng hapon sa Freedom Park sa Davao City. Panawagan ng mga otoridad sa mga sasali, panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa kabuuan ng pagtitipon. Sa mga tao nga mo join sa mga activity isang cooperation ng nila and ang ato ang stricto nga pag-implement sa ato ang city ordinance sa ato ang Silang Surabao para maintain yun nato ang kanang kahak sa kalinawang dapat mo tuman ng gita kung sa mga balaod nato na. Kinumpirma ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ni-recall na ang kanyang security details sa Davao City. Ayon kay De La Rosa, hindi naman siya sigurado kung pati ang security details niya sa Metro Manila ay inalis na rin. Anya wala nang problema sa kanya ang seguridad dahil sanay naman ang mambabatas sa mga banta. Gayunpaman, nakipag-ugnayan na niya sa kanya ang ilang dating mga kasamahan at mga tauhan ng retired na polis at sundalo upang magbigay ng seguridad sa Senado. Aking kinausa, aking tinanggap more than 10. Aking pinag-uusapan lang na mag-stay, magsama sa akin sa 4. Pinag-uusapan ko sir. Wala mo kung sasakyan, ikarga sila lahat kung saan ako pupunta. Takot hindi para sa sarili kundi para sa pamilya. Ito ang nararamdaman ngayon ni dating Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief at ngayon Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa natatanggap na mga banta sa kanyang buhay. Bunsod umano ito ng kanyang pagsisiwalat ng mga kalakaran at korupsyon sa mga sangay ng pamahalaan gaya ng Kongreso. Nauna nang sinabi ng alkalde na sa tuwing may sumasama sa sortie ni House Speaker Martin Romualdez, bawat kongresista ay tumatanggap ng 777 o 7 milyong piso para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS o ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP. Mayroon din umanong 7 milyong piso para sa Medical Assistance for Indigent Program o MAIP at 7 milyong piso para sa tupad na may kabuang humigit kumulang 21 milyong piso. Gayon din ang 30-30-30 scheme. Ayon kay Mayor Magalong, nag-aalala siya dahil iniisip niya ang katotohanan ukol sa korupsyon at ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngayon, talagang nakatanggap kasi ako ng message from former Secretary Alan Capuyan. Kasi humingi ako ng tulong sa kanya. He was formerly a general in the AFP Intelligence. At humingi ako ng tulong sa kanya, kindly check na kung ano tong threat sa akin.
And then last February 19, I received a message from him. Sabi niya, sir, mag-ingat po kayo, mukhang positive ang threat. How would you feel? Diba? Ang dami ko ng kaaway. Naniniwala rin ang alkalde ng General Appropriations Act o GAA 2025 ay ginawa para sa election fund. Classic example na lang yung ginawa nila sa ating yung appropriations, di ba? GAA, tinan mo yung ginawa nila. No less than the president, sabi niya, is a different animal. Saan ka nakakita ng ganun na kukunting tao lang? Mga lawmakers lang, sila lang nag-usas para binago yung buong bicameral. Obviously, election fund ang ginawa doon sa GAA 2025. Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila. Ang dami-dami na nga nilang ninakaw. Lalaban kami rito. And, galing naman ako sa gera. So, kaya ko naman. I'm willing to die for this country. Lalaban kami rito. Hindi kami hihinto rito. Anyway, overwhelming ang tao. Ang estimate doon, mga maybe 5,000 to 6,000 Filipinos from different parts of Europe. Not only mula sa Europa, kundi sa may America, like me, may Japan ako nakausap, si Mark, si Tita Linda, si Mark na nag-security force kay PRD, kay Inday Sara, na taga UAE, pabalik sila ngayon. Naku, I really appreciate talaga ang iyong concern at pagbabantay din sa amin, sa akin. At talagang inassist mo kami hanggang Uber, nagkalito-lito na kami sa aming mga Uber service. But anyway, sobrang overwhelming po talaga. Naku, sana ma-witness ninyo kung paano talaga minamahal ang ating Vice President na anytime soon maging presidente nyo na, dahil nakikita natin yung mobilization genuinely ng taong bayan dyan sa Pilipinas at sa buong mundo. At kung talagang mga kababayan, kung nandoon kayo, ramdam nyo ako, sa totoo lang, nung first time ko nakita si Inday, kahit matapang ako, kinakabahan ako. Totoo yun. Kahit matapang ako ng bongga-bongga, kinakabahan ako, nagbida-bidahan lang ako, nalakasan ko lang yung loob ko. Pero yun na nga, mas starstruck ka talaga dahil, well, hindi siya butod, hindi siya mudlo. So, very warm ang kanyang personality. Ayun, yung dumating na si Vice President Day Sara, grabe yung tao, nakikita nyo naman sa social media, di ba? Ako kasi wala po akong cameraman, di ba? Meron lang ako mga angels sa paligid-ligid ko na nagmamasid. Baka biglang may mga rebelding komunista na, pakana ni Satanas o yung mga, alam nyo na. So meron lang ako mga secret agent, di ba? Na nagmamasid. Pero in terms of mga gadget and everything as reporter or whatever, wala ako niyan. Okay, na-notice ko. Alam nyo, yung mga nag-guard doon kay Inday, mga volunteers yun. Hindi bayad yung mga yun. Yung sound system, palangga, thank you, nagpa-picture. Hindi bayad yung mga yun. Walang mga talent fee yun. Lahat yun volunteer. Kahit sa akin, maraming gusto mag-volunteer. Ang dami nag-imbita sa akin. Ako, more invitation. Para hindi na ako bumalik ng Amerika. Baka dito na ako, ba't nandito si PRRD. So, but seriously, yung pagmamahal yung volunteerism, na talagang yung kanilang support kay Pangulong Duterte at sa inyo, sa ating buong bansa, hindi mo matatawaran. Wala yan si Bangag. Kaya nga, sabi ni Baste, totoo yun. Mr. Marcos, ano sabi ni Baste dyan? You will never be loved by the Filipino people. But, this is my word, but the Bangags like you. But the Bangags, yun ang nagmamahal kay Bangag. Kasi syempre, pare, tira tayo, singo tayo, mga ganon. Diba? So yun lang yung nagmamahal sa kanya. Pero yung Pilipino, hindi. Hindi siya, my God, sa Pilipinas pa nga lang, diba? Gaganon-ganon si Kuting. Ay, punta ng Cavite. Yung mga tao, nga, walang pakialam sa kanya. Alam mo kasi, iniantay lang ng mga yon, ayuda. Kasi ang sa puso noon ng mga taong yon, ang inaalam ko, addict to. Pero sige na lang, kunin ko na lang yung ayuda, pang tawid gutom, pambili ng bigas. Right? Yun ang reality. The reason why, papasok na tayo sa issue natin na ipapahuli ang mga vloggers.
Okay? Imagine niyo itong si Paduano, well, lahat sila, group effort sila. Yung mga palangga ko, mga at nag-post o nag-criticize doon sa tridor ko o sa kongreso, ay, ba't nawala ako? Ba't pinitsura ko dyan? Para akong si Lisa. Ba't ganyan? Bakit nagbabuffer? I'm good. Okay. Anyway, imagine nyo mga kababayan, kailangan yung gisingin ng inyong diwa kahit anong kulay ng inyong politika. Because this is not about politics. Dahil ako, di man ako politikong tao. Kasi kung politiko ako, hindi nyo ako nakikita dito nagdadakdak na laban sa mga bangag. Kasi ang karamihan, hindi naman lahat. Karamihan sa mga, hindi katulad ni Inday. Di ba? Kung yan ay politikong para lang sa pangangawat, hindi yan magsasalita laban sa mga bangag, sa mga ginagawa ng bangag. Magsasubmit na lang yan. At makikipagkunsyabahan na, o sige, hindi naman ako magsasalita. Team na ito, project ko, bigyan mo ako ng confidential fund na ganito. Basta magkakampi tayo sa pagnanakaw. You know. So, ang ibig ko sabihin, mga kababayan, talagang ang ginagawa nila, panggigipit. Panggigipit ang ginagawa ng gobyerno na kapag ikaw ay nagsalita ka after, I think nandito, no? Tignan na, exact word ng mga yawa. Mga nami pang anohon. Ano sabi ng mga honghang? Okay. So ngayon, saan ba yung message sa akin ni Palangging? Alright. Oh, okay. So here we go. So ngayon, ang sabi nila, ang mga giatay na lahat ng mga vloggers na magsasalita, mag-criticize sa kanilang HUAD committee na yan o TRI committee na yan ay iko-contempt nila at pananagutin nila. Diktadorya po itong nangyayari. Anong kulay ng inyong political, inclination whatsoever. Ito ang gigipit sa atin. Ma'am Anita Go, thank you so much. Ayan, thank you Palangga. Yan. Ngayon, bakit to ginagawa sa atin? Kasi nga, very effective yung boses ko, boses niyo. Look at Sas, my baby girl, Sas Rogando Sasot. Gusto niyang, like ako, willing ako umattend sa Zoom. Para, ang sabi, in aid of legislation, yung kanilang pinaghihiring-hiringan dyan. Bakit kailangan pumunta ni Sas ng personal sa Pilipinas kung ito ay in aid of legislation? Bakit hindi nila pinapayagang mag-Zoom? Pero si Asierto, yung kasabwat ni Trillanes, dito sa pag-file ng case sa ICC against PRRD, pinayagan nilang mag-Zoom. Nakita nyo yung double standard, yung kajegemonyuhan ng gobyerno ni Bangag. My God, yung mga kaparian, mga kapulisan, lahat po kayong mga Pilipino, sige, maghihinahon ako. Bulag ba kayo? Na kapag pabuk sa mga bangag, okay lang umattend sa Zoom hearing? I mean, sa Zoom, at ididinggin yung mga akusasyon kay PRRD? Remember dong sinabi na, anong pangalan nun? Inisip ko yung pangalan isang Joang na yun. But anyway, pagkasiraan ng Pangulong Duterte, o sirain, hindi kasiraan, kapag gustong sirain ng Pangulong Duterte, ang Vice President Sara, ang resource person, pwedeng umattend sa Zoom. Pero ang katulad ko, katulad ni Sas, kasi I'm willing na ang Zoom hearing. Pero hindi pinapayagan. Kasi the intention is not for or in aid of legislation. The intention is to gurgur us, takutin kami, tayong lahat, i-intimidate kami, patayin kami dyan pa lang sa Pilipinas. Even si Sas, hindi natin alam
baka tinamnan na yan ang mga warrant of arrest. Dahil katulad ko, di ba, binida ni Santiago ng NBI director na ako daw may warrant of arrest. Ngayon pa lang nila binida. Alam ko na po yan 2023 na may warrant of arrest ako sa Pilipinas na pinabricate ni Lisa Marcos Tanas, ni Bangag Jr. o pulvoronic government. Eto kasi naumasa sila na kapag ginawa nila to sa akin, titiklop yung bibig ko. Kaso hindi nila na-anticipate o hindi nila natansya na isang maharlika na dating sumusuporta sa kanila ay hindi nagpasindak sa kanilang mga intimidation until sabi ko nga, hanggang sa huling hininga o huling patak ng alindog ko. Dito yung ginagawa ngayon sa inyo sa Pilipinas na tayo ay ipapahuli. Kaya naman huwag kayong tumigil sa ikot buong Pilipinas na mag-gather kayo, lalo na ngayon panahon sa birthday ni Pangulong Duterte, 28. Kailangan natin mag-ingay sa buong mundo. Anyway, naapektuhan ako po kasi nagbablurry na yung screen ko. I don't know kung ano yung itsura ko dyan sa inyo. Babalik na lang ako mamaya, ha? Huwag natang iiwanan ang mamamayang Pilipino. Alam nyo na ang Pilipinas dahil tumakas kayo sa kahirapan. Pero alam ko ang puso ninyo ay nandiyan pa rin para sa Pilipinas. Sa pagmamahal nyo sa Pangulong Duterte, yan po ay representasyon ng inyong pagmamahal sa lupang sinilangan. Muli, this is your Palangga Maharlika. Tuloy-tuloy po ang ating pagko-cover ng mga eksenang kaganapan. Dito lang yan sa The Hague, sa the Netherlands. I'll see you again.